Binuhay ang anak ni Jairo at pinagaling ang isang babae. Tingnan po natin, medyo mahaba, pero amin ho itong pinuputol-putol ni Kuya Bert at amin nung ipinapaliwanag ni Kuya Bert sa inyo. Muling tumawid si Jesus sa ibayo, nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalipungpungan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nangangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanyang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa pagpapagamot ang kanyang ari-arian, ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkos ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Hanggang verse 28 po. Mabigat din po ang pananalig nito at saka yun hong ang ama ay, ang anak ay na isang dalagita ay nag-aagaw buhay. Mabigat ho yung pananalig at ipinakikita ho rito na yung tao, kapag ka ikaw ay merong kapwa, may kasambahay ka, may asawa ka, may mga anak ka, mahalaga pala rito, yung tao na kasambahay natin na merong mga karamdaman, tayo mismo ang kakasangkapan upang ilapit natin sa Panginoon. Paano po ninyo ito mabibigyan, Kuya Bert, na maganda pang paliwanag? Tama ka doon, Kuya Min. Pero kung titingnan natin ang kalagayan ng taong ito, si Jairo, no? Isa siyang namamahala sa sinagoga. Ang sinagoga kasi doon ay yung pinagkakatipunan ng mga Hudyo, no? Lalo tigit kung Sabat. Doon sila nagkakatipon-tipon. Ngayon, kung tutuusin mo, sa atin naman, buhay ngayon, ay yung mga chapel-chapel natin. No? Doon tayo pumapasok, lalo tigit kung araw ng linggo, o kung may mga prayer meeting tayo, ay nandun tayo. Meron din namamahala nito sa atin kung minsan, na ipinagkakatiwala ng ating kaparihan. Ito ang trabaho niya. Pero, nabalitaan niya ang mga ginagawa ng ating Panginoon. Ang kanyang mga pinagagaling. Kaya nung mabalitaan niya ito, pinuntahan niya. Nung makatawid nga sa ibayo ang ating Panginoon. Ang ginawa niya, nagpatira pa Ang nagpatira pa siya kumbaga sa talagang hindi luhod Patira pa siya at nagmakaawa sa ating Panginoon. Idinaing niya yung kanyang mahal sa buhay na anak na nag-aagaw buhay. Tayo, Kuya Men, kung minsan, pag tayo'y nananalangin sa Diyos, meron tayong kahilingan Kung minsan di na tayo lumuluhod Tamad tayo, luhod na lang Ang pagluhod kasi ay bilang tanda ng pagpapakumbaba sa Diyos. Ang pagluhod ay hindi tanda ng kataasan, kundi pagsusumamo sa hinihingan. No? Ganyan dapat mangyari sa atin, Kuya. Magsumamo tayo katulad ng sabi mo, anumang problema natin. May sakit ang mga mahal natin sa buhay, dapat nating ikonsulta at ilapit sa Diyos. Lalo tigit yung ating mga anak na mahal sa buhay. So sa pangyayaring ito, Kuya Min, ay makikita natin, sana naman maging katulad at buo ang pananalig natin na mapapagaling ng Diyos ang ating mahal sa buhay na idadaing dito. Kahit na hindi sakit, kahit na ibang problema, ilapit natin sa Diyos. Ang lahat ng ito ay ibibigay sa atin ng Diyos at bibigyan ng katuparan at kalunasan ang ating mga kahilingan. Katulad lamang ng babaeng inaagasan na ito.
12 taon siyang inaagasan. Naubos na yung pera niya. Pero nung mabalitaan niya ang ating Panginoon, sumaisip lamang niya, makahipo lang. Makahipo lang. Nung laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling na siya. Ganon katibay ang pananalig ng babae nito. Kaya't gumawa siya ng paraan, nung maraming tao na dumadaan ng ating Panginoon, gumawa siya ng paraan upang makisiksik. Tayo, kung minsan nga hindi maluwag-luwag pa hindi pa tayo nakikisiksik hindi pa natin magawa. Kuya, maraming pagkakataon. Kung minsan makikita mo, yung ating poong Nazareno, lalo't kung ito'y kapistahan niya, maraming nadidisgrasya. Maraming nasasaktan. Pero patuloy at patuloy na dumadami pa rin ang nananalig at nananampalataya sa kanila hanggang sa kanilang mga anak. Tuloy-tuloy ang pananalig. Bakit? Kasi nakakadama sila ng kaginawaan sa buhay. Kasi dinidinig sila ng Diyos, katulad ng babaeng ito. Makahipo lang. Kaya yung ating mga kapatid na pumupunta doon tuwing Biyernes sa Quiapo, makapunas lang. Doon sa poong Nazareno, ipahid yung kanilang panyo at ipapahid sa mga may sakit nilang nararamdaman sa katawan, sa bandang sakit lang. At nagpapatunay sila na sila'y gumagaling. Bakit? Katulad ito ng mga babae. Ang Panginoon ngayon ay wala na. Pero meron siyang larawan na pinagmimilagroan. Na meron siyang larawan kung paano siya naghihirap sa pagpasan sa krus. Inilalarawan sa tao ng mga taong Kristiyano, ng mga Katolikong Kristiyanong nananalig sa Kanya, ang paghihirap niya. Kuya Amin, sa ngayon, marami, lalo't dumadami na nakikipagseksikan, umaabot ng ilang oras, masilayan lamang ang pagdaan ng poong Nazareno kung ito'y kanyang kapistahan. At maraming salamat sa mga taong ito, sapagkat hindi nagtatagumpay ang mga bagong litaw sa pagtulisa nila sa mga larawan na lagi nilang sinasabi, sinasamba natin ang larawan. Kailanman ay walang utos ang Iglesia Katolika, ang simbahang itinayo ng Diyos, nasambahin ang larawan, kundi ang may larawan na yon, ang mayroong larawan nun, ang ating sinasamba, hindi ang rebultong iyon. Amen.